Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buenos dias con ustedes todo. Maayong buntag kaninyong tanan. Sa muli po, Sabado na naman. At makakasama nyo na naman si Kuya Joas and Kuya Carlo para sa ating palatuntunang May Kasama Ka. Kahit sa mga dako ng Pilipinas o ng buong mundo, welcome po kayo at mabuhay po kayo kapag kayo ay nasa ibang bansa dahil naglilingkod kayo sa ating bayan sa pamamagitan ng inyong mga padalang pera. Lord, maraming salamat mga kapatid dahil nandito na naman kami ni Kuya Joas na bumabati sa iyo sa araw na ito. Well, Kuya Joas, bumati po kayo sa kanila. Magandang umaga mga kaibigan, araw na naman ng Sabado, araw natin ito. Ako si Joash, kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Kuya Carlo, kumusta po kayo sa araw na ito? Well, Joas, excited. Alam mo na, pagbasa yung mga nagre-record tayong dalawa, excited na excited ako. Minsan nakakalimutan ko na kung ano yung ginagawa ko. Tapos, naalala ko, kasama pala kita dapat. So, well, excited every Saturday kapatid sa programa natin. Excited na excited ako. Ikaw, kumusta ka? Kumusta love life mo dyan? Okay naman Kuya Carlo, masaya. At syempre wag natin kalimutan lahat ng mga nakatutok sa ating Facebook Live. Kaway-kaway mga kaibigan sa anumang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao man yan. Welcome na welcome kayo sa ating programang May Kasama Ka. Kami ni Kuya Carlo ang mapapakinggan nyo mula 8:30 hanggang 9:30 ng umaga. Kuya Carlo, itong huling Sabado ng buwan ng Pebrero. Kayo ba excited na pumasok sa buwan ng March? Oo, pero hindi mo pa sinasagot yung tanong ko kumusta love life mo? Pero okay lang, Joas. Bali, ito, kami ay naghahanda na para sa yung mga graduations, yung mga activities ng mga kabataan, retreats para sa ating mga kabataan, ano? So at the same time excited tayo. At the same time, itong buwan na ito ay nag-umpisa na talaga yung Ramadan dito sa amin. At yun na, basta ganong mga buwan, talaga mararamdaman mo yung fasting season dito sa lugar ng mga Muslim. Well, kung kayo po ay nagfa-fasting pero nakikinig kayo sa ating palatuntunan, pwede nyo nga po kami i-text na sabihin nyo na nandyan kayo. I-text nyo lamang po kami sa 0916-296-6625. Ikaw, Joas, ano na dyan sa inyong banda? Dito naman Kuya, okay naman, magandang panahon. Maganda rin naman ang ating pakiramdam sa araw na ito. At Kuya Carlo, ito, baka makalimutan kong itanong, nagkape ka na ba? Uy, oo, kanina pa. Pero ngayon lang ako nagbe-breakfast. Ano po ba ang kinakain nyo ngayon? Ngayon ay kumakain ako ng itlog, kapatid. Early in the morning, itlog ang breakfast ko. At si Napaka-healthy Daisy, naman. sa shawarma. Yung wife ko may shawarma. Ang sarap naman Kuya, pahingi nga ako. Pahingi po Pag ako niyan. nagpunta ka dito, kapatid, meron. Opo. Bali Kuya Carlo, no, onting recap lang dahil ito ang huling araw o Sabado pala ng buwan ng Pebrero. Alam naman natin pag February ay month of love yan, di ba? We've been talking about love for the past few Saturdays. And ngayon, napakaganda rin na pag-uusapan natin bilang pagtatapos ng buwan ng Pebrero. At Kuya Carlo, gusto ko lang din ibahagi sa inyo na yung buwan ng February, ang dami kong na-experience, ang dami kong naranasan, ang dami kong natutunan. Di ba na-mention ko yan last time sa inyo, yung pagkakaroon ng mga Facebook group, mga taong nakakausap ko, mga lessons, mga documentaries or videos na napapakinggan ko na pinanghuhugutan ko ng lakas para tuwing Sabado ay meron tayong maibahagi sa ating mga tagapakinig. Ngayon Kuya Carlo, gusto kong itanong, how do you strengthen your self bago tayo
kumbaga bago natin simulan ang Sabado, ano ba yung mga routine o mga ginagawa mo bago tayo umere? Well, alam mo, kanyan it's more than just the physical o yung intellectual preparations natin. Alam mo, yung most importantly, ako, hinahanda ko talaga yung I take my time in prayer and to prepare this mga programa natin. Dahil alam natin, gusto natin ang programa natin, una magiging makabuluhan and it will speak to the hearts of everyone. Kay PWD ka man, government officials ka man, ordinaryo citizen ka man. Pero alam ko lahat dito sa atin ay nagmamalasakit tayo sa mga kapatid natin na PWD. So ang dalangin ko talaga, yun yung preparations ko, kapatid. Yun, spiritual preparation. Sa palagay ko, yun yung gustong-gusto kong gawin in preparation sa ating programa. Thank you, Kuya Carlo, for sharing. And yun, tulad po ng sinabi nyo kanina, no, ako naman, na-mention ko naman na nanonood ako, nakikinig, kumbaga piniprepare ko naman yung intellectual aspect ko para, alam mo yun, Kuya, yung mga nakikinig sa atin ay may matutunan din, maging inspired din aside from, of course, preparing your soul, your pagpe-pray natin para alam natin yung mga sasabihin natin, gagawin natin, ibabahagi natin. Ngayon naman, Kuya Carlo, baka makalimutan ko lang, batiin natin lahat ng mga may birthday ngayong February. Alam ko, Kuya, ikaw may kakilala kang may birthday ngayong buwan ng February. Sino ba yung mga yan? Ay, etong February, kapatid, lalo na itong week na ito ay last Saturday, last Thursday ay Chartered City Day, Zamboanga City Day, February 26. At the same time, birthday yan ng aking anak na si Shikaina. And nung gusto na, at the day before, 26, birthday naman ni Madeline Deripas. At the same time, kapatid, gusto din natin as we celebrate itong mga birthday, we're also looking forward for March. Ako personally, more than just the birthday and mga anniversaries. Meron kasing gaganapin na parang seminar, congress para sa Youth Arise. International to, kapatid, dito gagawin sa Zamboanga. And gusto nating imbitahin ang lahat ng nandito sa Zamboanga. Libre po ito. Diyan po to gagawin sa Canilar Alliance Evangelical Church. For more information, contact nyo po si Vanessa Dimiri ng PA. Yun lamang po. Salamat, Kuya Carlos, sa iyong invitation. And ako naman, Kuya, gusto kong batiin ng aking kapatid, birthday niya. So hangad ko ang inyong kaligayahan and happy birthday. May God grant the desires of your heart and enjoy your special day. Yan ang aking kapatid, birthday niya. Ngayon ang birthday niya ngayon? 27, Kuya, ng February. Uy! Happy birthday! Yan. And syempre, ka-birthday niya rin ang aming mga alagang mga dogs. So, 3 sila magbe-birthday sa araw na yan. Anyway, Kuya Carlos, syempre wag natin kalimutan, baka magtampo naman yung mga nakikinig sa atin. Kung sino man po sa inyo ang nagdiriwang ng mahalaga at masayang okasyon ngayon, hangad namin ang iyong kaligayahan at naway makabuo kayo ng mga magagandang memory kasama yung mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan, o kung ikaw man ay nag-iisa sa araw na iyan, wag mong kalimutan, narito kami ni Kuya Carlo upang maging kasama mo sa araw ng iyong special day. Yan. Happy birthday, happy wedding anniversary, whatever it is, enjoy the day. Ayun, Kuya Carlo. Kapag may mga celebration ba, Kuya, maitanong ko lang, paano kayo nagse-celebrate? Birthday man yan, anniversary, or even small occasions or small gathering? Paano kayo nagse-celebrate as a family? Hindi, kami talaga before any event na ginagawa dahil sa ngayon, malalaki na sila, kanya-kanyang buhay na sila eh. Ang hirap nung umpisa, kapatid. We call, we set the date para lahat makakasama as much as possible. Lahat ng anak ko magkikita-kita kami. We agree on time and day para gawin ang event na ito. Pero basically, everybody takes this seriously and make it a priority schedule sa kanilang mga buhay. So yun, of course, pag nag-gather kami, ang celebration talaga, may konting salo-salo. Yun lang talaga. Yung kaligayahan namin, yung magkakasama kayo, more than just the food.
Pero pag nandyan na kasi, kanya-kanyang kantsawan yan, kanya-kanyang dala na lang ng pagkain din. So yun, may pagkain and the presence of everyone matters most. Speaking of bring food to share, Kuya Carlo, ano ba yung madalas mong dalhin? Nagluluto ka po ba? May specialty ka ba? Bale sila, nagpapahanda sila sa akin ng ng hamonadang chicken. Wow. Hamonada yon. Tapos basically nung bata yung mga anak ko, dahil wala pa naman talaga kami. Pag nag-gather kami, alam mo nung ginagawa ko lang pulboron. Hanggang Okay. ngayon, pag ginagawa ko yung pulboron, sabi nila, bumabalik ang throwback, parang bumabalik yung memories ng childhood nila. Dahil yun lang talaga, it's either hamonada o pulboron ang ginagawa ko. Kaya pala Kuya Carlo, pag pumunta ako dyan, may dalawang bagay na akong aabangan. Yung hamonada at Ayan, saka yung totoo yun. pulboron. Okay. Oo, Ililista ko na yun. yan, Kuya. Oo, at magagawa tayo ng madami para pwede ka mag-uwi dyan sa pasalubong yun. Pwedeng gawing pasalubong. Opo. Ito Kuya Carlo, maibahagi ko lang, no. 'Di ba na may mention ko po every time na umaere tayo na you can message me, feel free to contact me sa aking Facebook account and sa TikTok account. And nakakatuwa lang Kuya Carlo kasi may mga nag-reach out sa akin, may mga nagtatanong, nagkikwento, at nakakatuwa lang din kasi nagiging kabahagi ako ng kanilang araw. Kumbaga, yung kanilang malungkot na araw, yung mga panahon na medyo sabihin natin lonely sila, may mga pinagdadaanan, natutuwa ako dahil nagiging source ako ng inspiration, nagiging source ako ng happiness kasi nagkakaroon sila ng kausap. And yun yung gusto ko sanang sabihin sa mga nakikinig sa atin. If you have time, if you want someone to talk to, feel free to contact me. Mag-reply naman po ako. And pag-usapan natin yung mga bagay na nais yung pag-usapan. At feel free din na mag-suggest, mag-comment kayo ng mga possible topic na gusto nyo mapakinggan sa amin ni Kuya Carlo. Kaya naman open ako na makipag-usap, makipagkwentuhan para naman kahit papaano ay talagang tunay ngang may kasama ka sa bawat araw. Ayun Kuya Carlo, ang aking munting sharing lang this week. May mga nag-reach out, may mga nag-chat. Nakakatuwa lang na even I natutuwa ako sa mga kwento nila, and even I nai-inspire din sa mga ibinabahagi nilang storya. Kaya naman, wag po kayo mag-atubiling. Nalapitan kami ni Kuya Carlo. Yes po, ano yon? Yun, ang gusto ko din sabihin sa mga nakikinig, talagang pahanapin nyo yan si Joash Bukire na yan. Dahil alam nyo, paano yan, social media, celebrity na yan siya. Nagba-viral na yan ginagawa niya. Yan talagang ang mga sinishare ni Joas sa social media ay talagang makabuluhan. Hindi po aksaya ang inyong oras makinig kay Joas. Ako ay nabibless ako sa mga ginagawa niya. Selfless kapatid, ikaw yung nakita ko, selfless ka na ginagawa mo yan para sa lahat. Kaya mabuhay ka kapatid. Kaya lugi ang mga tao kapag hindi nila na-contact si Kuya Joas Bukire. Grabe naman Kuya. Pero eto pa, may isa pa po akong gustong itanong sa inyo bago tayo magpatuloy. Kuya Carlo, kung isa-summarize mo ang buwan na ito in one word, ano kaya yon? Kasi we've been talking about love pero alam ko yung mga tao, sawa na ako sa love, laging love na pinag-uusapan natin. Pero coming from you Kuya, na isang pastor, isang padre de pamilya, isang radio broadcaster, how can you summarize this month in one word? It's Labor Day. para sa it's Labor Day. Ibig sabihin, talagang we labor so much in terms of sharing God's word. Dahil ito kasi, yung matagal na sinabi nga natin last time, na minsan yung mga mapusok ang damdamin, hindi nila alam ano ibig sabihin ng pag-ibig, basta na lang pumapasok, tapos at the end of the day, may problema, babalik na naman sa atin. So yun, we share God's word, tapos ang daming mga preparations ginagawa to meet with people. Kahit na hindi to sila hindi broken hearted, minsan mga may sakit na tao kailangan dadalawin. So yun, para sa akin itong February is
Labor Month. yun. Alam ko sa'yo, it's Love Month eh. Pero maliban sa love, kuya, ang February naman para sa akin ay kung ikaw Labor Day para naman sa akin. I think love is ito yung nakalimutan ko yung word, kuya, pero isip lang ako saglit. Anong salita nga nakalimutan ko, pero for me February ay isang inspiring month na lang. Okay, I forgot the word that I should use eh. Inspiring month dahil marami ako natutunan, marami ako naranasan, at the same time ay parang continuation ito nung sinasabi nating journey na nagsimula nung January. So, inspired ka pa rin, motivated ka pa rin na magpatuloy even if, sabi nga natin, may mga rocky road along the way. Pero we choose to understand, we choose to accept, and we choose to love whatever it is. Even if, mga kaibigan, mabigat ang pinagdadaanan natin, hindi madali, pamilya, pinansyal, relasyon, pag-aaral, trabaho, negosyo, alam ko may kanya-kanya tayo mga burden sa buhay. Pero lagi natin tandaan na makakaya natin yan sa tamang panahon at pagkakataon if we just believe in ourselves, no? At have faith sa Kanya. Talagang whatever it is, kakayanin natin. Ayan ko yung aking maibabahagi lang sa puntong ito. And Kuya Carlo, bago tayo magpatuloy, ito last na to, no? Napakinggan mo na ba yung ating official soundtrack? Kasi ito ay lumabas na noong nakaraan. Oo. Ako, excited nga ako. Kaya nga, dapat ang bawat Sunday, bawat gather natin, pag nagpo-programa tayo, dapat ito kasama to sa ating itutugtog. Dapat nga pati yung kahit ng background habang nagsasalita tayo, merong parte nitong mga awit na ito na sa likod. Kahit instrumental lang. Very encouraging, kapatid. Pwede mo rin itong gamitin sa iyong mga pagbablog, kapatid. Tama ko yan. Ang ganda kasi ng awitin na yan. Kaya naman mga kaibigan, bisitahin yung aming official Facebook page, ang 1116 DXAS. Mapapanood, mapapakinggan niyo po ang aming official soundtrack dyan. At syempre, pwede niyo rin yung i-share. Pwede niyo rin yung gawing playlist, no? Sa inyong araw-araw na tugtugin. At sigurado na yung awiting yan ay makapagbibigay sa inyo ng inspirasyon, ng motibasyon, na tuloy lang tayo dahil siguradong may kasama ka. Kaya naman Kuya Carlo, ipagpapatuloy natin ang ating usapan sa pagbabalik ng ating programang May Kasama Ka makalipas ng awiting ito. Diyan lamang kayo mga kaibigan. Bakit ako ganito? May silbi pa ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. May kapansanan ang turing sa'yo ng lipunan. Oo, yan ang katotohanan. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa.
makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-isa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-isa. Oh, hindi ka mag-isa. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Nagbabalik po si Kuya Carlo at si Kuya Jowa sa palatuntunang May Kasama Ka. Ang May Kasama Ka ay mapapakinggan po dito sa 1116 DXAS Your Community Radio every Saturday. Well, ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial, but donor-based radio station. Dahil po sa katapatan ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayo na maging partner po sa ating radio ministry. Mangyari po lamang scan ang QR code ng ating GCash at ng ating mga bank accounts para sa inyong mga donasyon. I-text nyo lamang po kami kapag nakapag-donate na po kayo para ma-acknowledge namin ang inyong donasyon. Maraming salamat po sa inyong partnership sa ating palatuntunan. Well, at the same time po, patuloy po kaming nag-aanyaya sa inyo na mag-comment at mag-text sa amin sa 0916-296-6625. Ito po ang ating pag-uusapan natin ngayon. Kuya Jowas, ano ba yung pag-uusapan natin? Ayan, Kuya Carlo, very interesting, very relatable na pag-uusapan natin dahil ang topic natin for today ay story of brokenness. Ulit natin mga kaibigan, story of brokenness. Kuya Carlo, pag narinig mo yung brokenness na yan, ano bang pumapasok sa isipan mo? Wasak, basag. Pero kahit alam mo yung wasak na yan, basag na yan, merong brighter side niyan, kapatid. Sa Japan, meron silang, sige, yun lang muna dumating sa isip ko. Tinatanong mo, yun lang pala. Ano yung dumating sa isip ko pag sinabing brokenness? Durog na durog, basag na basag, wasak na wasak. Parang itlog na nahulok sa papak na basak. Yan yung pag ganun pala, kapatid, ganun naman sa Bacano nagsasalita. Minsan parang ang G. Nahirapan sila magsalita ng G. Kami mga Chabacano. Kaya pag sabihin mo, ang itlog nahulog sa papag na basag, kalimitan yung mga old Chabacano, ang sasabihin nila sa'yo, ang itlog nahulog sa papak na basak. May parang cake dito sa dulo. Oo, parang gano'n. Nung araw ito yung mga katandaan. Pero ngayon, nag-evolve na yung mga kabataan. Alam na nila yung G na yan. So yun, kapatid, wasak na wasak, basag na basag. Okay, Kuya Carlo. Basag na basag, wasak na wasak, broken na broken. Tito Carlo, mukhang may gusto kang sabihin about sa Japan. Mukhang parehas tayo na nasa isip. Sige, ikaw na muna. Anyway, so, ang pag-usapan nga natin ay story of brokenness. Pero gusto kong maintindihan natin, ano ba yung brokenness na ito? Mga kaibigan, brokenness is something that we all experience. Lahat tayo nakakaranas ng brokenness na yan. Failure, discrimination, rejection, disability,
defeat, lahat tayo nakakaranas ng brokenness. And dito, Kuya Carlo, no, 2 examples lang para magkaroon tayo ng overview about brokenness. Meron tayong dalawang context na i-describe. Number 1 is the Bible context, and the second one is the real life context, or itong sitwasyon natin sa ngayon. So the first one is yung kay Job, Kuya Carlo, kung naalala natin lahat, di ba? Yung kinuha lahat sa kanya, mag-isa na lang siya, di ba broken na broken siya that time? Yun yung panahon na wasak siya. So that is in the Bible time. Pero dito naman, Tito Carlo, sa kasalukuyan, kung kilala natin si Nick Vujicic, di ba Kuya, familiar ka naman sa kanya, siya naman yung, di ba wala siyang, ano yung wala sa kanya? Wala siyang kamay, 2 kamay, at wala siyang 2 paa. Yes. So, di ba, broken na broken. Di ba, pakiramdam niya parang kakaiba ka. Kumbaga, wala kang magagawa, wala kang potential. In short, parang may patutunguhan ba yung buhay ko na ito? So, broken din tayo or broken din siya. So, the 2 examples really illustrate what is brokenness. And sa buhay po natin bilang isang individual, we undergo a lot of brokenness. Sabi nga, di ba, ikaw, Kuya Carlo, naging heartbroken ka na ba? Nakaranas ka na ba ng heartbreak? Ay, oo. Madalas. Madalas. Yes, di ba? Kaya lang, yung pag na-frustrate ka, meron nga term yan, mga kabataan, panahon namin nung araw, busted ang tawag nila niyan. Yung pag nabobroken ka, busted yan eh. Parang, kumbaga sa bumbilya pa, napundi na yan. Wala nang kagamit-gamit yan, parang gano'n. Madalas, pero ang puntos lang doon, hindi ako nananatiling busted. Ibig sabihin, gumagawa ko ng paraan para mag-ilaw uli. Kumbaga sa bumbilya pa yan. Merong paraan para magliwanag uli. Merong paraan para maging kagamit-gamit ulit. Yun lang sa akin, kapatid. Yes, Kuya, napakaganda ng sinabi niyo. And all of us kasi would think that brokenness only revolves around romantic relationship. Yung iniwan ka, sinaktan ka, niloko ka, nabasted ka. Akala natin, dun lang siya umiikot na broken ka. But in reality, we experience series of heartache, series of heartbreak. Ano ba ibig sabihin nun? Di ba, bakit ako makakaroon ng heartache or heartbreak? Hindi naman ako nagmahal at all. Or sabihin natin, isang beses na naman ako nagka-partner. Pero bakit yung pagkakaroon ka ng broken heart ay parang every single day? Kasi mga kaibigan, ang pagkakaroon po ng brokenness na yan revolves around these things. So number 1, ito yung gusto kong sabihin. Number 1 is broken relationship. Di ba broken pa rin pakiramdam mo kapag sabihin natin may relasyon na hindi nag-flourish, may relasyon na binetray ka, may relasyon na iniwan ka. So that's number 1, broken relationship. Second is broken aspiration. Yung nag-work hard ka naman, nag-effort ka naman, ginalingan mo naman, akala mo ikaw yung ipopromote sa trabaho, biglang iba pala. Akala mo ikaw yung makakaroon ng ganitong project, iba pala nagkaroon ng ganitong project. So broken aspiration ulit yun. Naging broken ka na naman. Naranasan mo na naman na masaktan. Another thing is broken dreams. Yung may pangarap ka, yung bata ka pa lang, ito yung gusto mo mangyari, nag-aral ka, nagsumikap ka, yung pangarap mo gustong maabot, pero hindi nangyari. Sa iba na naman natupad. Kumbaga, may mga pangarap ka na nag-shattered. Akala mo, malapit ka na dun sa end goal mo, biglang redirection na naman. Biglang hindi ito natupad. Another is broken plans. Yung minsan, plano nating pamilya, mag-outing tayo sa susunod na linggo, o kaya plano mong pumunta sa ibang bansa, plano mong makipagkita sa mga kaibigan, biglang nag-iba na naman dahil may nagkasakit, nagkaroon ng financial crisis, o kaya may mga kanya-kanya na mga obligations, sabihin natin may kanya-kanya mga responsibilities, so nawasak na naman, so na-frustrate ka na naman, na-broken-hearted ka na naman, kasi akala mo pupunta ka sa lugar na yon, hindi pala. Akala mo you're gonna meet your friends, hindi na naman pala. So yan yung mga panahon na nararamdaman natin yung broken or brokenness. At may isa pa, Kuya Carlo, ito yung, I think lahat tayo mag-agree, yung broken promises, yung pinangakuan ka ng something, yung pangakong tayong dalawa pero hindi naman natupad, yung pinangakuan ka ng napakagandang bagay, napakagandang gamit or anything, tapos biglang hindi natupad. Di ba yun yung mga panahon na nararanasan natin yung brokenness? That's why I call it series of heartache. Kasi hindi lang siya nag-revolve around romantic, but in all aspects of our life. Relationship,
financial, social, physical, even spiritual. So yung mga bagay na yan tinatawag nating story of brokenness. And Kuya Carlo, do you have something to add? Well, pag sinabi mo, eto kasi very importante talaga itong pag-usapan natin ngayon. Dahil alam mo ba, dito sa Zamboanga, lately lang, merong isang estudyante na nag-commit ng suicide dahil yun nga, sa ganyang mga sitwasyon. Akala nila yung brokenness na nararanasan nila ay hindi na nila kaya, parang yun na yung katapusan. Pero merong pag-asa. Kaya nga maraming salamat talaga sa mga nakikinig sa atin ngayon dahil ang programang ito ay magbibigay sa atin ng pag-asa. Kahit gaano ka-broken, kayang-kaya natin harapin yan. Sumabaybay lamang po kayo sa amin ni Kuya Joas. Kaya yun lamang, kapatid. Bale, importante talaga yung pag-usapan natin ito ngayon. I totally agree with you, Kuya Carlo, na we have to talk about it kasi sabihin nila February, tapos pag-uusapan natin brokenness. Kasi gusto kong balansehin lang na hindi bawat araw, hindi bawat buwan o bawat taon, laging masaya. Hindi laging smooth sailing ang journey natin. May mga simpleng araw, may mga ordinaryong araw na nararanasan natin brokenness. Di ba minsan pag mag-isa ka lang sa bahay nyo, o kaya mag-isa ka lang kung saan ka man naroroon, minsan pumapasok sa isip mo, am I really fulfilled? Am I really satisfied with what I have? Am I really content with the life that I have? Di ba minsan nakikita mo ibang tao, they are happy having these things na wala ka? O kaya maaring may nabalitaan ka, yung kumpare mo, kumari mo, kaibigan mo, classmate mo, successful na, then ikaw parang, nasaan ako? Ito pa rin ako, broken ako eh. Kumbaga, di ba sabi nga nila, yung pagiging broken na yan is not the end, but the beginning. Sasabihin ng iba, parang very common na naririnig natin yung brokenness is not the end, but the beginning. Sasabihin nila na this farewell is not the end, but the beginning of great opportunities. Kasi totoo po yun. When something is broken, panigurado, may panibagong darating. Pansinin natin, di ba, eto na lang, pag may gamit tayong nasira, di ba, minsan nang hinayang tayo, bibili na naman tayo ng bagay na to, sayang naman. Pero, iisipin natin na may kapalit naman, may means naman para palitan yung bagay na yun, kasi maybe, yung purpose ng bagay na yun ay only for that specific time. So, kailangan natin siyang i-give up na. Same goes with dealing with our broken heart. Na minsan, may mga tao sa buhay natin darating, may mga sitwasyon tayong pinagdadaanan na nagiging dahilan para maging broken-hearted tayo. Pero if we'll just gonna look at it, ito pala yung avenue o ito pala isang daan para yung brokenness na naranasan ko, it will build something bigger, something great. Kaya lagi kong ini-emphasize na whatever we are going through right now, it is not the end, but the beginning of a better journey ahead of us. And I think, Kuya Carlo, ito yung magandang panahon para sabihin mo na yung about Japan. Ano ba yon? Yung mga bagay, tinatapon. Pero minsan, kapag ikaw ay broken ka, alam mo kahit anong wasak ka na, parang kumbaga sabi nila, patapon ka na sa lipunan, wala kang silbing, panay ka, ikaw yung hari ng sablay, ikaw yung wala nang ginawang mabuti, parang wala nang tumatanggap sa'yo, broken ka na nun. Pero alam mo, give God a chance. Dahil alam mo, sa Japan, yung sinasabi ko nga sa'yo, magaling silang gumawa ng mga jar, ng mga gamit na porcelain. Pero kahit na katagal na yan, kaganda-ganda niyan, pag nabasag yan, hindi nila agad tinatapon yan. Yung mga broken pieces ng isang artifacts, ng isang gamit na ganyan, nire-reconstruct nila ulit. For example, imagine mo broken jar. Sa Japan, makikita mo to na dinidikit-dikit nila yan, and in between the two broken pieces ay may lining ng gold. Bale, yun yung ginagawang pandikit. So kung makita mo yung broken jar na yon, ay nagiging mas mahalaga siya kaysa yung wala siyang basag. Dahil yun yung tawag nila doon, kintsugi. Alam mo yun, di ba? Yung pag-broken na siya,
tapos binuo uli, ang value no ay mas mahalaga kaysa yung walang kapintasan, walang basag, kompletong-kompleto. Dahil yung kintsugi nung nabasag at binalik uli, mas mahirap gawin yun. Kaya ganun din sa buhay ng tao. Kahit na broken ka, pwede kang ayusin muli ng Panginoon at maging kagamit-gamit ka uli. Yan lamang, kapatid. Ang ganda, Kuya Carlo, ng ganyang practice sa Japan, no? Pero I'll gonna translate it sa, kumbaga, in the human aspect naman. Tayong mga tao, di ba, sabi ko kanina, we undergo different series of heartache, no? Whether pamilya, kaibigan, trabaho, o kung ano man. Sa akin naman, na-broken tayo, at yung mga broken pieces, di ba, sabi ni Tito Carlo kanina, is dinidikitan ng gold, tapos nagiging mas valuable siya. Same goes sa ating mga tao, na kapag dumaan tayo sa isang pagsubok, dumaan tayo sa broken season natin, at tapos na tayong pagdaanan yon, it adds value to our humanity. It add value sa atin bilang isang tao. Bakit? Kasi mas lumaki yung learning natin, mas lumawak yung perspective natin, mas naintindihan natin yung sitwasyon, at the same time, natuto tayo kung paano bumangon at magpatuloy muli. And that is one good benefit of being broken. I mean, sabihin natin, ang hirap maging broken, jowa siya, na-depress ako, may anxiety, na-stress ako, pero right after that particular scenario, ang ibinigay naman sa'yo ay motivation, inspiration, learning na kapag bumangon ka ulit, you have a chance to move forward in life and be better. And that is your value right now. Kung 5 years ago, ang value mo sabihin natin ay 1 million. For example lang for context lang. Tapos bigla kang dumaan sa pagsubok na broken ka dahil iniwan ka ng jowa mo. Alam mo yon, niloko ka ng partner mo o kaya nalugi ka sa negosyo, nawalan ka ng trabaho. But in return, dahil napagdaanan mo yun, mas lumakas ka. Yung iyong stamina, yung iyong resistensya, yung strength, yung stability mo, mas tumibay. Then that is your value. From 1 million, naging 10 million. Then right after there and then, you undergo another series of heartache. Tumataas yung value mo. Hanggat habang tumatagal, habang tumatanda po tayo, we age with grace, we age with wisdom, we age not just because for our own self, but we age because we have something to share for the people around us. And that is the great essence of brokenness. It adds value to you as a human being. Ayun, Kuya Carlo, ang gusto ko idagdag sa iyong sinabi. How about you, Tito? Alam ko may gusto kang ibahagi sa atin. Well, totoo yun, yung age, yung season, yun eh. For example, yung kanina nabanggit mo yung isang tao na si Nick Vujicic. Di ba? Kung tayong dalawa, kasama tayong imagine mo, tayong tatlo magsasalita, of course, pakinggan tayong dalawa ng mga tao. Pero kapag si Nick ang magsalita, hindi lang talaga sila makikinig. Talagang itututok talaga nila ang mata doon sa tao na yun. Bakit? Yun yung taong broken na at bumangon siya muli. Ibig sabihin, di mo walang kamay, walang paa. Yun ang magsasalita sa'yo at mag-encourage sa'yo na lumaban sa buhay dahil siya nagtagumpay. Mas pakikinggan yun. Ganon din, di ba? Pag yung mga tao, kanino ba tayo masyadong nakikinig? Na sa mga young lecturers o yung sa mga old lecturers na alam mo dinaanan na nila ang lahat ng gera sa buhay nila at nagtagumpay sila. Siyempre, pakikinggan talaga natin, mas binibigyan natin ng halaga yung talagang season. Kaya ikaw kapatid, pag dumaan ka sa mga ganyang pagsubok, isipin mo na lang merong ginagawa sa iyo ang Lord. Ibig sabihin, parte yan ng nangyayari sa iyo. It's not a setback, but it's a setup of the Lord. Para yun, you will be used mightily in the coming days. Yun lamang, Jawas. Yes, Kuya Carlo, dagdagan ko lang din yan na pagiging broken po natin, guys, no? Ito, na-mention ko to sa isa kong vlog before, na being broken is a gift, okay?
baka sabihin na iba, regarding masaktan ka. I mean, in a context, brokenness is a gift. Why? Because brokenness is not a curse. Hindi siya sumpa. But it is another course, panibagong daan para mag-shine tayo. Na panibagong daan para maipakita natin kung sino ba talaga tayo. Huwag na tayong lumayo sa mga kapwa natin may disability. Lagi kong sinasabi, to choose to see your ability, not your disability, for you are bound to do something great. Ibig sabihin, brokenness is an opportunity for us to bounce back. Okay? Brokenness is an opportunity for us to bounce back. Kung dati, sabi nga ni Kuya Carlo, di ba, wasak na wasak, bagsak na bagsak. Pero ito yung pagkakataon, panahon para bumangon muli at ipakita sa mga tao na ito si Joash. Dating sumablay, pero ngayon, ano na, sumasablay pa rin. Hindi, I mean, ito si Joash, dati sumablay, pero ano? Patuloy nagsasablay. Joke. Pero I mean, ako si Joash, dati sumablay, pero ngayon, patuloy na sumasabay. Ibig sabihin, sumablay ako noon. Pero ngayon, sumasabay ako sa alon ng buhay kasi natuto na ako na dapat pala hindi ko tigasan yung puso ko. Dapat pala hindi ako maging hard-headed. Dapat pala kalmado lang ako, go with the flow. Kasi yung brokenness na meron tayo, it adds value. At yun yung ginto na meron tayo. Tandaan natin mga kaibigan ha, lahat tayo meron tayong certain gold sa kamay natin. But that gold depends on you. Kung saan mo siya ilalagay. Ilalagay mo ba siya sa iyong puso? Ilalagay mo ba, saan ba broken? Broken ka ba mentally? No? Puno ka ba ng stress sa buhay? Broken ka ba emotionally sa puso mo? Broken ka ba physically? Yung gold na yan yung ipangtapal natin. Yan yung energy na meron tayo. Yan yung inspiration na meron tayo. Para pag tinapal natin doon sa broken part ng ating buhay, mag-reflect yung alin? Yung kabutihan at katapatan niya sa atin, even if we are not perfect individuals. Yun, Kuya Carlo, yung gusto kong i-emphasize, na our brokenness is our opportunity to bounce back. The brokenness that we have is not a curse, but another course, panibagong daan for us to shine. Shine like a diamond, sabi nga sa awitin na yon. Anyway, sige Kuya Carlo, ituloy mo. Well, at the same time, again, yung pinag-usapan natin tungkol nga sa atin, mga PWD, tama yung sabi mo it's not our disability, but it's our ability dapat ang itutok mo ngayon. Dahil kapag patuloy ka, kahit gaano kumikinang ka na, pero kung ayaw mo talaga bumangon dyan, talagang wala. Kapatid, there is something in you that the world needs. There's something in you that the world is longing for. Kaya, regardless na kung ano yung disability, regardless na kung ano yung mga pinagdadaanan mo, ang kailangan lang talaga you have to surrender it all. Importante, ganun lang naman talaga yung zero reputation, giving it all, and allowing God to just take control of everything that is in you. Dahil kahit anong sabihin mo, kagamit-gamit ka pa rin. Hindi ka useless, but you are useful in the sight of God. Kuya Carlo, before we continue doon sa ilang punto na gusto kong iwan sa ating mga tagapakinig, meron lamang po akong gustong ibahagi, a little lang. A reminder lang din sa mga nakikinig sa atin that brokenness is inevitable. Hindi natin siya maiwasan at hindi natin siya pwedeng iwasan dahil bahagi ito ng disenyo natin bilang isang tao, bilang isang individual. That's why let us put in mind that brokenness is part of our growth. Brokenness is part of our journey, and brokenness is part of our life. And when we totally accept that brokenness is indeed part of our daily life, then we can be able to embrace what lies ahead. Kasi paano natin papasukin ang isang chapter kung hindi natin maiintindihan na sometimes we have to be broken inside or outside for us to be able to open the opportunity that will make us shine, that will make us complete, that will make us, kumbaga, kagamit-gamit
or maging blessing sa ibang tao. And right now, Tito Carlo, may 4 na punto ako na gustong iwan sa lahat na nakikinig sa atin as we talk about story of brokenness. Kasi ang iba sa atin, iisipin nila ang brokenness ay isang pangit na experience, pangit na journey. Pero in reality, may 4 na reminder or 4 na punto tayong dapat bitbitin as we understand and embrace brokenness. Number 1 is, it is a reminder for us that we are not self-sufficient. In that context, no, pinapakita dito na all of us, sabi ko nga kanina, will undergo brokenness. At dito, sinasabi na lahat tayo hindi self-sufficient, hindi natin kayang mag-isa. So, sino yung kasama natin dito? Being not self-sufficient reminds us that there is one up above who is carrying us through. Bakit tayo nag-heal? Bakit tayo nag-i-improve? It is all because of the grace of God. Yun lang naman yun. Yun yung gusto ko lang sabihin sa number 1 point. No, we are not self-sufficient. Andiyan siya para sa atin. We cling on Him. We need Him. But at the same time, there are people around us that are also willing to be part of this journey. Pag broken ka, andyan yung pamilya mo. Pag broken ka, andyan ang kaibigan mo. Pag broken ka, andyan ang katrabaho mo. Pag broken ka, andito kami ni Kuya Carlo. Ibig sabihin, we cannot live alone. No man is an island. That means we are not self-sufficient. Yun, Kuya Carlo, ang akin number 1 point. May nais po ba kayo idagdag doon? I-number 2 muna, Joas. Number 2 na. Okay. Number 5 ako. Sige, Okay. tuloy mo. Number 2 is brokenness produces depth. Hindi debt na utang po, ha? Brokenness produces depth. Lalim. Lahat ng mga taong dumadaan sa pagsubok, lahat ng mga taong dumadaan sa brokenness, mas lalong lumalalim, mas lalong naiintindihan nila ang sitwasyon ng ibang tao dahil pinagdaanan nila yan eh. For example, napagdaanan ko magkaroon ng sakit, napagdaanan ko magkaroon ng financial crisis, napagdaanan kong lokohin ng partner, napagdaanan kong maging madamot kung minsan, napagdaanan kong hindi ako perpektong tao, napagdaanan kong nakipag-away ako sa iba. So nagiging mas compassionate tayo, mas nagkakaroon ng empathy, mas lumalalim tayo sa pagtanggap at pagmamahal ng kapwa natin because we've underwent that what we call series of brokenness. And we become deeper and deeper. Nagkakaroon ng depth, lalim sa pagkakaunawa natin sa buhay natin. We became more compassionate, more compassionate, more forgiving, even if we are not perfect, mga kaibigan, ha. Sinasabi ko, ang daling sabihin maging compassionate, ang daling sabihin magpatawad ka, ang daling sabihin magmahal ka, but still, nasa proseso po yun. Hindi yun one click lang na, after this, okay na ako, no. Kaya nga tayo dumadaan sa pagkalalim, sa pagkakaintindi ng mga bagay na ito. And to end that point number 2, we become more genuine. Nagiging genuine tayo bilang isang individual kasi napagdaanan natin, naranasan natin. That's why, mga kaibigan, kung sakali lang nakikinig kayo sa amin ni Kuya Carlo ngayon, bakit kaya nasasabi namin yung mga bagay na ito? Bakit kaya kahit papaano naiintindihan namin sitwasyon nyo? Because at some point in our life, napagdaanan namin. At dahil napagdaanan namin yon, nagkaroon kami ng lalim sa pagkaunawa dito. At ito kami ngayon, we are sharing this to you para maging inspired and motivated kayo if sakaling pinagdadaanan nyo rin yung mga ganitong sitwasyon. Ayun, Kuya Carlo, ang aking pangalawang nais sabihin. And the third point here is, mga kaibigan, is brokenness is a redirection. Yung brokenness na meron tayo ay dinadala tayo sa tamang daan, sa tamang landas. No, kasi isipin natin, hala, na-broken ako, dapat papunta akong kanan, pero may nangyari. Ibig sabihin, hindi ka para sa kanan, para sa kaliwa ka. O kaya, dapat dumiretso ka, hindi ka dapat kumanan. So, ibig sabihin, what breaks our heart is sabihin ko lang po, what breaks us more leads us to where should we go? Where should we, kung saan tayo dapat pupunta, yan, medyo naubusan ako ng words. I mean to say, kung ano yung nakakasakit sa atin, what breaks our heart are the things that leads us kung saan ba dapat tayo patungo. Di ba parang burden din yan? Paano ba burden ka to help others? Nasasaktan ka na makita mo yung mga taong ito naghihirap?
ito yung leading sa'yo to help them. O kaya minsan, nasasaktan tayo dahil may mga taong hindi nagkakaintindihan, baka yung leading sa'yo is to become peacemaker. O kaya kung ikaw may disability ka, sabihin mo, nahihirapan ka, nasasaktan ka, makita yung iba, baka ito yung way para magkaroon ka ng advocacy towards person with disability and a lot more. Diba, Kuya Carlo? And ito yung pinakahuli. Ito yung gusto kong i-emphasize naman para sa atin na yung brokenness na to is a gift. Regalo to sa atin. Hindi siya curse, hindi siya something na negative, but it is a gift that we have to embrace. Ayun, Kuya Carlo, ang nais ko iwan sa ating mga tagapakinig. Ang akin, ang panglima. Ikaw pang-apat, ako yung panglima. Alam mo yung brokenness, kapatid, it draws us. It's an opportunity for us to draw closer to God. Ang sabi ng scripture kasi, He is near to the brokenhearted. Kung ikaw ay nararanasan mo yan, yung sabi mo, dumadating at dumadating yan sa buhay natin. Ang nangyayari sa mga tao, how do they handle brokenness? Minsan, yun nga, naglalasing, kung ano nung ginagawa, nagbibisyo, pero kung ikaw ay broken at you admit that, it opens the door, it makes the way for you to be drawn closer to God. And He is as near as the mention of His name. Kapag ikaw ay nandun na sa punto na hindi mo alam dahil nasasaktan ka dahil broken ka na, it brings you closer to your Creator. Yun lamang, kapatid. Yes, Kuya Carlo. And gusto ko lang din pala idagdag that brokenness is not our weakness. Hindi natin kahinaan yung naging broken ka. Yung minsan sumablay ka sa buhay, wrong decisions, wrong actions, hindi yun kahinaan natin. If we will just admit that nagkamali tayo, yung pagiging broken is not a weakness because it is something na binubuo yung courage natin to admit that we are not perfect individuals. Minsan, nag-away kayo, hindi naging maganda yung resulta na pag-uusap nyo, may mga bagay kang tinalikuran, may mga bagay kang, kumbaga, nagawa na hindi maganda, and so on and so forth. It is not our weakness. Because sabi ko nga, di ba, yung brokenness na to is our avenue to bounce back in life. Ibig sabihin, bawat heartache, bawat heartbreak is another step forward na baguhin, i-improve yung sarili natin. And later on, sa mga susunod nating episode, pag-uusapan naman natin, how are we going to handle brokenness? Because ngayong araw, pinag-usapan natin yung overview about brokenness and yung reminder, bakit ba may brokenness? Bakit ba natin to pinagdadaanan? And medyo bitin yung oras natin. That's why, sa mga susunod po na Sabado, pag-uusapan naman natin, Kuya Carlo, paano nga ba natin i-handle ng tama ang brokenness? Kuya Joash, ano ba yung dapat kong gawin pag broken ako? And Kuya Carlo, gusto ko lang din sabihin na eto, nabasa ko to sa isang website and binago ko lang ng konti. Ang sabi kasi dito, Kuya Carlo, our brokenness, okay? Our brokenness is an opportunity. Okay? An opportunity to open something. Ano yung open? Ibig sabihin, our brokenness is an opportunity to open something in us wherein His light can enter. Ulitin ko ha. Our brokenness is an opportunity to open something in us where His brilliant light can enter. So, sa mga panahong nalulungkot tayo, sa mga panahong bagsak, wasak, sa panahong na-hit na natin yung rock bottom ng buhay natin, that is where God moves. That is where His light shines. That is where He prove na may kasama ka, hindi ka nag-iisa sa lakbayang ito. And yung brokenness na meron tayo ngayon, mga kaibigan, hindi po namin alam ni Kuya Carlo kung ano yan, kung anong klaseng brokenness yan. Ang gusto lang namin iwan sa inyo ni Kuya Carlo na ano man ang pinagdadaanan natin na sitwasyon sa bawat araw, lagi tayong may kasama. Andiyan siya, nakikinig, nakikita, at willing tayong yakapin, hawakan, kung pipiliin lang natin na buksan ang ating puso't isipan na maintindihan na ito'y bahagi lamang ng ating lakbayin. Because at the end of the day, there is a certain place, a certain victory, a certain mountaintop waiting for us. Kaya sana huwag tayong susuko. Kung sa tingin natin, give up na ako kuya pagod na ako, sana wag. Sana kung ngayon nagpapahinga ka, okay lang yan.
Pero wag tayong hihinto, wag tayong titigil kasi hanggat nabubuhay tayo, sabi nga ni Kuya Carlo na several Saturdays ago and even last year, sabi niya habang buhay ka may pag-asa at habang buhay may pagsubok. Kaya naman, tanggapin lang natin, isa puso natin na sa tamang panahon at pagkakataon, eto Kuya, idagdag ko to ha, na-mention ko to sa isa kong video. If the fruit is ripe and the time is right, then you're gonna enjoy the fruit of your labor. Your brokenness is just part of your story to tell, to inspire, to encourage, and to uplift the people around you. And of course, your brokenness is a way to be a blessing to others as well. Ayan, Kuya Carlo, ang ating napag-usapan sa araw na ito. Okay, bale, yun na kapatid. Swak na. Ota na tayo. Maraming salamat kapatid sa mga inspiration, sa mga wisdom na binibigay mo. And again, it's more than just our words. It's because, yun nga, sabi, we mark, meron tayong markes, dala-dala natin sa ating katawan. Yung brokenness is seen in our lives. But, again, that would made our message more clearer. If lahat ng mga nakikinig sa atin ay nakita talaga nila physically kung sino tayo, mas maintindihan nila ang ating mga mensahe. Maraming salamat, kapatid. Maraming salamat din, Kuya Carlo. At dito po nagtatapos ang ating palatuntunan may kasama ka. Mga kaibigan, nakasama niyo po kami ni Kuya Carlo sa ngalan ng 1160 DXAS. Gayon din ang ating technical team. Taos-pusong pasasalamat sa pagsama sa amin sa araw na ito. Nga pala, ako si Joash, kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Huwag tayong magpadala sa hamon ng buhay. Kahit broken ka, alam kong kaya mo mag-bounce back. Yun lamang, Kuya Carlo. Ito naman ang inyong Kuya Carlo na patuloy na nagsasabi sa inyo, hindi ka nag-iisa, kasama namin kayo dito sa programang May Kasama Ka. Magandang umaga sa inyong lahat at happy weekend. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.